Natikitan nga ako sa NLEX mga tol, sa NLEX mismo. Sobrang abala ng huli kapag sa NLEX ka na natikitan. Sa mismong lugar or sa mismong So yung pinakang ingat-ingatan ko kasi nga gusto ko mag-renew ng 10 years pero ano nangyari? Laking panghihinayang ko. Although hindi ko naman pinanghihinayangan yung gastos. Dito tayo sa main. Ang laki pala ng main ng LTO. Ngayon ako nakapunta rito. May pila pala dito. Uy, pabalik ba yun? Ayun, finally mga tol, nakuha na natin. Ito na yung ating resibo. At ito na yung aking lisensya. Hay, salamat. Nakaraos din. Bawi na lang next live. What's up mga tol? For today's video ay pupunta ako ng LTO East Ave sa QC para magtubos ng lisensya. Violator ako ng Sabado eh. Ewan ko naman kung hindi ko naman alam na may violation pala ako. Kaya sa hindi inaasahang pagkakataon, kung ano pa yung ayaw ko mangyari sa akin, nangyari. Actually mga tol, ayaw ko talagang matikitan ng mga deputized ng LTO like MMDA, HPG, LTO mismo. Pero sa kasamaang palad, natikitan ako sa NLEX. Tikitan niya ako sa NLEX mga tol, sa NLEX mismo. Meron kasi akong dalang sasakyan na 4 wheels lang pero drop side siya, or yung elf truck na drop side pero 4 wheels lang. Na truck na palang consider sa yon. Sa highway patrol ng NLEX. Ayun, nagkaroon ako ng violation. And then nung Sabado ako nahuli, and 72 working hours kapag nahuli ka sa NLEX, 72 hours bago mo siya matubos. So pang 72 hours kahapon ng Wednesday, sinigurado ko nang tubusin ngayon, Huwebes ngayon, para talagang pasok siya sa 72 hours. Kasi mga tol, sagot naman ng company yung huli or yung babayad ko sa violation. At the same time, babayaran yung araw ko kung makukuha ko yung lisensya ko. Pero kung halimbawa pumunta ako kahapon tapos hindi nakuha yung lisensya ko, hindi ko nakuha kasi nga hindi pa siya pasok sa 72 hours, hindi babayaran ng company yung nilakad kong araw. Kaya sinigurado ko na lang na ngayon ko siya tutubusin. At yun nga, pupunta ako ngayon sa LTO East Ave. Sobrang abala ng huli kapag sa NLEX ka na natikitan. Magtutubos ka sa mismong LTO main, yun nga sa East Avenue. Hindi pa ako nakapunta doon personally kasi nga ang layo ko naman di ba? Kahit nung nasa Caloocan ako, hindi naman ako doon nagre-renew ng lisensya. Hindi ako doon nagpaparehistro ng motor. Sa Caloocan LTO lang ako nagpaparehistro ng motor, tsaka nagre-renew ng lisensya. Hindi na ako nakakaabot ng LTO East Ave. Alam nyo ba kung bakit ayaw kong mahuli ngayon? Siguro alam nyo na. Kasi mga tol, di ba nga na ngayon, 10 years na yung lisensya. 10 years na yung mga binibigay na lisensya kung ikaw ay walang huli under the LTO, HPG at MMDA. Yan, yung tatlo na yan. Pag wala kang huli dyan sa loob ng buong validity ng lisensya mo, for example 5 years yung last, di ba? So kapag wala kang huli dyan, miski isang beses, you are authorized or you have the rights to remain silent. Meron kang chance na makapag-renew ng 10 years. Ayan ang pinakang isang requirements na kailangan mo para makapag-renew ka ng 10 years. So yung pinakang ingat-ingatan ko kasi nga gusto ko mag-renew ng 10 years pero ano nangyari? Wala, ganun talaga ang buhay. Tsaka mga tol, yung NLEX kasi kapag ka natikitan ka talaga dyan, rekta daw talaga sa LTO. Hindi mo pwedeng tubusin sa mismong lugar or sa mismong wala kasing side mirror buti malakas yung preno ko. Anyways, saan nga ba tayo? Ayun nga, kapag ka nahuli ka nga sa NLEX, talagang tutubusin mo siya sa East Ave. Hindi ko alam kung sa lahat ng parte ng NLEX, pero nahuli kasi ako sa Bulacan Bukawi. Diba ang layo? Almost 35 to 40 kilometers away galing dito sa bahay namin. Yun, since nga deputized ng LTO yung mga NLEX patrol or yung mga NLEX officer natin, talagang yung record ko na yun, nahuli ko sa NLEX ay
sa LTO papasok. So ibig sabihin nun, meron na akong hit sa LTO. Tapos nagtanong ako sa mga tropa, mga kaibigan natin, kung ano ba yung qualifications or ilan ba yung kailangan na huli para hindi ka na makapag-renew ng license na 10 years. Ang sabi ng mga kilala ko is maski isang huli lang daw ay hindi ka na allowed na mag-renew ng 10 years, which is bigla akong nanghinayang talaga ako mga tol, promise. Sa akin panghihinayang ko, although hindi ko naman pinanghihinayangan yung gastos kasi nga hindi naman pera ko yung pantutubos sa company, kasi nga nangyari yun sa working hours, tapos company related siya or work related, kaya company yung tutubos ng huli ko. Ang kinahihinayangan ko lang is yung nahuli ako tapos connected sa LTO. Laking panghinayang talaga, sayang. Pero wala ganun talaga. Kailangan natin dumaan sa mga ganyang bagay para matuto rin tayo sa mga mali. So yun, pupunta ako ngayon ng LTO East Ave. So ingat-ingat na lang sa lahat. Kanina, ewan ko dun sa motor na yun, kamote yun, bigla na lang lumiko. Wala man ng signal light, wala pang side mirror. So kita-kits tayo mga tol. Ingat sa mga bubiyahe ngayon, mga papasok ng trabaho. So let's go! Samahan nyo ako sa ating tubos lisensya adventure. Turn right daw sabi ni Google Turn right din, turn right. Magtutubos ako boss. Diretso na. Thank you Magtutubos lang boss. Dito, diretso. Tapos kaliwa. Thank you Nandito tayo sa main. Ang laki pala ng main ng LTO. Ngayon ako nakapunta rito. Ganito pala yung feeling na natitikitan ka sa LTO tapos dito ako magtutubos. Medyo nakakakaba lang kasi naka-apido pipe ako Ewan ko baka bawal dito yun. Sir, tanong ko lang kung saan magtutubos ng lisensya. Saan ako magpa-parking? Doon ako magpa-parking. Okay. Where's the parking? Saan yung parking ng motor, sir? Ito. May pila pala dito. Uy, pabalik ba yun? Okay, we're here at our destination, LTO Quezon City Licensing Center, East Avenue. So main office. Thank you Google. Mamaya, babalitaan ko kayo. A few moments later. Ayun, finally mga tol, nakuha na natin. Ito na yung ating na binayaran natin, 1,077 pesos. At ito na yung aking lisensya. Kaya na-miss ko to Time check 11:09. So mahigit 1 hour din tayo. Pero hindi naman ganun katagal. Kasi kaunti lang naman yung nagtutubos. Ang matagal lang siguro yung nila, yung inspection dun sa nagawang violation, kung kailangan bang suspindihin. Yung pabalik na ako ng Bulacan. Kaliwa na ako sir, no? Thank you. Salamat, sana hindi na ako makabalik dito. Alright mga tol, kalabas na tayo ng LTO East Ave. So pauwi na ako ng Bulacan. Hay, salamat, nakaraos din. Nakuha din ang aking lisensya. Hindi na ito mauulit. Ayun mga tol, hanggang dito na lang yung ating video, itong vlog na ito. At salamat dahil sinumahan nyo ako sa isang video na naman. Sana nabigyan ko kayo ng kaunting idea kung paano, ano yung mga dapat iwasan mo kapag ka ikaw ay gustong makakuha ng 10 years license na hindi ko na makukuha kasi meron na akong violation sa LTO. Bawi na lang next live. So yun mga tol, maraming salamat sa pagsama sa ating video, sa ating vlog ngayong araw na ito. Popost ko rin sa aking FB page na lang kasi maiksi lang naman. Step by step na pagkuha ng lisensya once na ikaw ay natikit, or yung pagtubos, step by step ng pagtubos, ipopost ko na lang sa aking FB page. Kasi nakuhanan ko naman ng video yung mga pinagagagawa ko dun Wala naman sinabing bawal mag-video sa loob ng opisina. So nag-video na ako, hindi naman ako sinita ng guard. So yung mga tol, ride safe sa ating lahat. And God bless, bye bye.
What's up sa inyo mga tol? So for today's video ay nandito tayo ngayon sa LTO dito sa may East Avenue LTO Licensing Office dito sa Quezon City kasi magtutubos tayo ng ating lisensya. Kindat ka pa, kamote ka naman. At dahil puno pa nga yung parking dito sa parking area, kailangan muna natin pumila at magantay ng mga lalabas bago tayo makapasok. Kung pupunta kayo dito, huwag na kayo magdala ng sasakyan para hindi kayo mabala. At yun na nga, nakapasok na tayo sa parking area. Kaya pupunta na tayo dito sa may kulay blue na building niya. Ayan, yung malaki na yan. Kasi dyan natin kukunin yung lisensya natin. So yun, packet na ako ng hagdanan. Tapos ang sabi sa akin nung inspector, doon daw ako sa second floor. Kaya dali-dali naman ako umakyat sa second floor para maibigay ko na yung ticket na kulay pink na hawak-hawak ko. Yung tamang flex lang ng likod niya, parang tanga. At ito na nga yung kanilang step-by-step procedure. At ito yung kanilang attention, bahala na kayo magbasa. Pagkabigay ko ng kulay pink na ticket ay pinababa rin ako agad dito sa first floor. Ayan, kita nyo di ba walang tao kasi sa taas maraming tao. Ayun, naghihintay lang tayo na tawagin yung pangalan natin at ibigay na nga yung resolution. At ito kasi yung kailangan para mabayaran na natin yung bill. Yun, tamang flex lang si Kulangot to. At yun nga, papunta ako ngayon dito sa may katapat na building lang ng building na pinasukan natin para bayaran na yung bill ng violation ko. At ito na nga, 1,077. Yan lang yung babayaran natin. Ayun na nga, binabayaran ko na yan sa mga part ng video na yan. Hindi ko kasi pwede ipakita. At ito na nga, nakuha na natin yung official receipt or yung OR na katunayang binayaran na natin yung ating violation. Babalik na tayo ngayon dun sa may building na pinanggalingan natin para pumill up nitong claims tab na to. Ayan, no. Napila pa na natin yung claims tab kaya ipapasa na natin itong ating papeles dito sa may special lane na ito. Ayan, pinasa na natin sa loob ng bintana. Tatawagin na nando yung pangalan kaya pinahintay muna tayo dito sa waiting area at pinaupo tayo dito para magantay. Maya maya lang naririnig ko na yung pangalan ko kaya dali-dali na akong pumunta sa releasing. Kaya lang yung hiningi yung stub wala akong makipakita, naiwan ko pala sa upuan. Naku, kamote ka talaga. So yung pagkaabot ko ng stub binigay naman na agad yung OR kasama na yung aking lisensya. Happy yarn. Pagkatapos nyan dali-dali na akong bumaba at bumalik na ako sa parking area para maiwi ko ng lisensya. Ayun, tuwang-tuwa pinaghahalikan pa yung mukha niyang pangit. Ayan na, tuwan-tuwa na siya patikit ka ulit ha. Wala ka ng 10 years boy. Ayan, nandito na tayo sa parking area. Pero ngayon, nahanap muna ako ng makakainan kasi nagugutom na ako Salamat sa panonood mga tol. Ingat lagi. Alright.